Ang init! Ang sobrang pag-init sang temperatura kag malawig nga tigpalamangag ang senyales sang El Nino phenomenon nga masami nagalawig sing 6-8 ka bulan. Apisar nga nagatabo lamang ini kada 2-7 ka tuig, tuman ang epekto sini sa pagpanguma, pangisdaan kag pagsagod sang kasapatan. Bangod sa El Nino, nagakabuhina ng soil moisture kag supply sang tubig, gani nagakaatrasar ang panahon sang pagtanom. Naganubo ang patubas, nagakaagom sa mga pamalatian kag peste ang mga pananong kag ginasagod nga kasapatan kag nagakalamatay ang mga isda. Agud mapahagan-hagan ng tuman nga kahalitan sang El Nino, ginapanugyan sang Department of Agriculture ang masunod nga mga preparasyon. Sa talagnan, maggamit sang drought-tolerant kag early maturing variety sang pananong. Magtanom sang short gestation or short cycle crops kaangay sang munggo, mani kag soybean. Maggamit sang crop rotation method agud makalikaw sa peste. Maggamit sang organiko nga abono agud mapabilin ang soil moisture. Magtipon sang tubig ulan. Sundon ang alternate wetting and drying o kon AWD method kag low-cost drip irrigation system o kon LDIS. Sa pangisdaan, dumalahon sang maayo ang paggamit sang feeds kag tubig kag panilaga ng kalidad sang tubig kag fish stock sa pangisdaan. Magbutang sang nagakaigo ang handong sa mga lugar nga nakabulad kag ginaigo sang sobra nga silak sang adlaw. Siguraduhon nga wala sang bakos o kon awas ang pond area. Sa pagsagod sang kasapatan, pabakunahan ang ginasagod nga sapat. Magsagod sa mga tumandok nga mga kasapatan nga mas maibato sa mga epekto sang pabago-bago nga klima. Magtanong sang drought-resistant nga mga tanong nga sarang mapakaon sa mga sapat. Sama-sama, itaguyod natin ang masaganang agrikultura at pangisdaan ng ating bansa tungo sa maunlad na ekonomiya. Sa panahon ng El Nino, maging handa at matalino. Init. Kuya Angel, kamusta ka na? Ito, pagod na pagod. Galing jogging. Mukhang nahihilo ka na sa sobrang init eh. Ang buti naman nagpahinga ka. Oo, pagod eh. Alam mo, iba ng init ng panahon ngayon, no? Kaya dapat lagi tayong mag-iingat, lalo na kung may plano kang mag-exercise o gumawa ng mabibigat na gawain. Ganun ba? Ano bang dapat kong gawin? Mula 10 AM hanggang 4 PM, limitahan ng exercise sa labas kasi mataas na ang tirik ng araw sa oras na ito. Start slow, huwag biglain ang katawan, lalo na kapag intense ang exercise. Damihan ng pag-inom ng tubig kasi mas mabilis ma-dehydrate. Kapag napapagod o nahihilo na, tigilan agad ang aktibidad. Pumunta sa malilim na lugar at magpalamig muna. Thanks sa tips, Kel, ha? Siguro baka madaling araw or gabi na lang ako mag-jogging. Buti naman natuto ka na. Oo naman. Or pwede din mag-pickleball na lang ako. Sige, lahat ng sports, salihan mo na. Talaga? Ang init! Ewan ko na. Nandito na ang tag-init. Ibig sabihin, tumataas ang panganib ng heat stroke at heat exhaustion. Alam mo ba na ang simpleng pagpili ng damit mo ay mabisang paraan para labanan ng init? Ang maitim na kulay tulad ng navy blue, dark green at black ay nag-a-absorb ng init mula sa araw. Kapag suot natin ito,
mas lalong ramdam natin ang init. Pero, ang maliwanag na kulay tulad ng white, pastel at beige ay nagre-reflect ng init. Kaya hindi natin ito masyadong ramdam sa katawan. Init naman, palit na nga ako. Kaya ngayong tag-init, magsuot tayo ng light-colored shirt at komportabling damit para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion. Let's beat the heat dahil bawat buhay mahalaga. Pagod. Aming ilaw. Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Ba't napaka-pilosopo mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
Mayad nga adlaw Cappies, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilary B. Francisco, your host. Today's discussion brings you important updates on food security and the continuing efforts of the National Food Authority in ensuring a stable rice supply for every Filipino family. We'll talk about the vital role of the NFA in supporting local farmers, maintaining buffer stocks, and strengthening the country's food security programs. We will also discuss the agency's current initiatives and services for the benefit of consumers and stakeholders. Joining us today is the branch manager of the NFA Capiz branch office, Mr. Jomar Faritin, who will also share valuable insights and updates regarding the programs and operations of the NFA in the province. Sir, thank you very much for joining us in this Kapihan, and we also look forward to an insightful discussion with you. So before we proceed, can we ask for a short opening statement lang para sa ating mga viewers? So maayong aga sa aton tanan, especially to our viewers and to the members of the media present this morning, and also sa amon nga staff and personnel sang NFA Capiz branch office. And also, sir, speaking of staff and personnel, na would also like to thank Ms. Sheila for making this episode possible sa inyo nga information officer. So to begin, sir, our discussion, ano ang role sang National Food Authority sa pag-ensure sang food security kag pag-maintenar nga may ara nga stable rice supply ang aton nga pungsod? Okay. So ang mandato sang aton nga ahensya is to maintain a sufficient rice buffer stocks, which is actually ang source na is ang aton nga local farmers. So under RA 12203 or under the rice tarification law, we are mandated to have a buffer stock of 15 to 30 days. However, na-amend na siya with RA 12078 wherein naka-stipulate dito nga ang buffer stock nga ipagamintenar sang aton nga ahensya nationwide is 15 days buffer stock. And sining mo, sir, ang buffer stock kinahanglan gina-i-maintenar no sang ahensya kag is of course isa siya sa mga key responsibilities ng NFA. So pila, sir, how much rice ang kinahanglan sa buffer stock sang ahensya para mag-maintain kag para ma-ensure nga ara ang food availability during emergencies and calamities? So on a national scale, actually ang ginatawag nga 15 days, it's around 900,000 metric tons. So, pero kung tanawon ta on a level, like for example sa branch, so dapat makapag-maintain yapon kita sang around 15 days nga buffer stock mo nang gina-require sa aton. Pero sa pagkakaron, ang aton nga buffer stock is kita sang 13 days to last nga total rice equivalent. Okay, so amo na. So kung just in case nga kung may magkalamity man yung mga matabo pero palayo lang, may ara kita sang around 13 days to last nga supply sang bugas. And alongside, sir, no, sa pag-maintenar, of course, ang aton buffer stock, ang NFA gyapon is nagabakal man sang mga palay procurement efforts. So can you share ang branch accomplishment in palay procurement from January up to the present? As of to date, may ara na kita sang na-procure nga around 27,000 bags of palay, of which this is actually equivalent to around 10% of the palay procured last year. So ongoing pa ang aton efforts to procure para at least ma-replenish ang aton existing buffer stocks, since we also have ongoing programs wherein nag-issue kita, ongoing ang aton nga pag-issue sang bugas man. And speaking, sir, of ongoing nga pag-issue sang bugas, no, may ara inisyatibo ang aton nga gobyerno nga pag-support nga sa both farmers and also ang consumers naton nga gin-introduce ang P20 program o ang benteng bigas. So ano ini siya, sir, nga programa kag kanday sino ang pwede maka-avail sini? So ang aton nga P20 program, this is isa sa mga ginpromisar sang aton nga presidente wherein maka-avail ang aton mga consumers ang 20 pesos per kilogram nga bugas. So sino-sino ang aton nga mga qualified nga beneficiary? Sa pagkakaron, ang program is open lang siya for
the tawag naton sini senior citizen sa aton nga ginatawag ta nga vulnerable sector, ang aton nga mga PWD, so sa aton man nga for peace, sa aton nga minimum wage earners, pero ang aton nga minimum wage earners actually is through DOLE siya. Then sino pa ba ang aton nga mga solo parents naton? Sila ang aton nga mga beneficiary sang aton nga programa. So maka-avail sila actually, and also our farmers kung pwede gid actually magbakal. So pwede maka-avail sang up to 30 kilos per month, except lang sa aton nga farmers, kay ang aton nga farmers ang allowed lang sa ilang nga pwede nila mabakal kada bulan is 10 kilos, or pwede man nila siya mabakal actually isahan. So for the 5 months nga duration nga na, pwede nila baklon ang ilang allocation sa one time, so one bag for the 5 months. Pero ang aton, other than farmers, ang aton other nga beneficiaries, they can actually purchase or pwede sila makabakal every month up to 30 kilograms. Okay, so just to wrap up ang aton sir nga first part sa sining nga kapihan, no, how can we further strengthen ang mga support sa both farmers kag consumer through this program, kag ano imong mensahe para sa aton nga mga farmers kag sa publiko regarding food security in the province? So with regards to strengthening our support programs sa aton farmers and also sa aton mga consumers, we are actually on the process of ayo ang aton nga services para sa aton nga mga mangunguma. So kag also nagapasalamat man kami sa continued support sang aton nga mga farmers, kay tungod sa syempre kung wala sang mga farmers nga naga-deliver sa aton nga ahensya, wala gid kita sang buffer stock nga pwede naton i-issue just magmiara sang mga inadvertent nga mga matabo or mga calamities and emergencies. So nagapasalamat gid kita sa aton nga mga farmers nga padayon nga nagasuporta sa aton ahensya ang National Food Authority. Okay, so thank you very much, sir, for those valuable insights and updates. And that's it for this part, everyone. Before we move on from our questions from viewers, we'll have a short break. Ang init! Ang sobra nga pag-init sang temperatura kag malawig nga tigpalamangag ang senyales sang El Nino phenomenon nga masami nagalawig sing 6 tubtub 8 ka bulan. Apisar nga nagatabo lamang ini kada 2 tubtub 7 ka tuig, tuman ang epekto sini sa pagpanguma, pangisdaan kag pagsagod sang kasapatan. Bangod sa El Nino, nagakabuhina ng soil moisture kag supply sang tubig, gani nagakaatrasar ang panahon sang pagtanom. Naganubo ang patubas, nagakaagom sa mga pamalatian kag peste ang mga pananom kag ginasagod nga kasapatan kag nagakalamatay ang mga isda. Agud mapahagan-hagan ng tuman nga kahalitan sang El Nino, ginapanugyan sang Department of Agriculture ang masunod nga mga preparasyon. Sa talagnan, maggamit sang drought-tolerant kag early maturing variety sang pananom. Magtanom sang short gestation or short cycle crops kaangay sang munggo, mani kag soybean. Maggamit sang crop rotation method agud makalikaw sa peste. Maggamit sang organiko nga abono agud mapabilin ang soil moisture. Magtipon sang tubig ulan. Sundon ang alternate wetting and drying o kon AWD method kag low-cost drip irrigation system o kon LDIX. Sa pangisdaan, dumalahon sang maayo ang paggamit sang feeds kag tubig kag panilaga ng kalidad sang tubig kag fish stock sa pangisdaan. Magbutang sang nagakaigo ang handong sa mga lugar nga nakabulad kag ginaigo sang sobra nga silak sang adlaw.
siguraduhon nga wala sang bakos o awas ang pond area. Sa pagsagod sang kasapatan, pabakunahan ang ginasagod nga sapat. Magsagod sa mga tumandok nga mga kasapatan nga mas maibato sa mga epekto sang pabago-bago nga klima. Magtanong sang drought-resistant nga mga tanong nga sarang mapakaon sa mga sapat. Sama-sama, itaguyod natin ang masaganang agrikultura at pangisdaan ng ating bansa tungo sa maunlad na ekonomiya. Sa panahon ng El Nino, maging handa at matalino. Kuya Angel, kamusta ka na? Ito, pagod na pagod. Galing jogging. Mukhang nahihilo ka na sa sobrang init eh. Ang buti naman nagpahinga ka. Oo, pagod eh. Alam mo, iba ng init ng panahon ngayon, no? Kaya dapat lagi tayong mag-iingat, lalo na kung may plano kang mag-exercise o gumawa ng mabibigat na gawain. Ganun ba? Ano bang dapat kong gawin? Mula 10 a.m. hanggang 4 p.m., limitahan ng exercise sa labas kasi mataas na ang tirik ng araw sa oras na ito. Start slow, huwag biglain ang katawan, lalo na kapag intense ang exercise. Damihan ng pag-inom ng tubig kasi mas mabilis ma-dehydrate. Kapag napapagod o nahihilo na, tigilan agad ang aktibidad. Pumunta sa malilim na lugar at magpalamig muna. Thanks sa tips, Kel, ha? Siguro baka madaling araw or gabi na lang ako mag-jogging. Buti naman natuto ka na. Oo naman. Or pwede din mag-pickleball na lang ako. Sige, lahat ng sports, salihan mo na. Talaga? Ang init. Ewan ko na. Nandito na ang tag-init. Ibig sabihin, tumataas ang panganib ng heat stroke at heat exhaustion. Alam mo ba na ang simpleng pagpili ng damit mo ay mabisang paraan para labanan ng init? Ang maitim na kulay tulad ng navy blue, dark green, at black ay nag-a-absorb ng init mula sa araw. Kapag suot natin ito, mas lalong ramdam natin ang init. Pero, ang maliwanag na kulay tulad ng white, pastel, at beige ay nagre-reflect ng init. Kaya hindi natin ito masyadong ramdam sa katawan. Init naman. Palit na nga ako. Kaya ngayong tag-init, magsuot tayo ng light-colored shirt at komportabling damit para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion. Let's beat the heat dahil bawat buhay mahalaga. Pagod. Aming ilaw. Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka, napaka-pilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo. And we're back. A gentle reminder lang sa ating mga media friends to kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, Radyo Manroli, sir, from RMNDYBR. Sir, ano ang support sang NFA para sa mga mangunguma, kaysa subong gapyupyur kamo sang humay para sa mangunguma, kaysa subong gapyupyur kamo sang 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 mangunguma, kaysa subong gapyupyur kamo sang
tagpila ang kilo ang inyong pamakal kag anong mga pamaagi makabaligya sa inyo, anong mga requirements para ang mangunguma direct na baligya sa inyo para hindi na blas na pagabusuhon sa mga ambulance nga mga trades nga nagakadto sa mga kabarangayan. So sa pagkakaroon, ang aton nga buying price is for the dry ara siya sa 29 pesos per kilogram. So ang aton nga buying support price is naga-range na siya sa from 15 pesos up to 30 pesos per kilo. So amo na siya ang aton nga buying price, which is actually weekly na siya nagabago-bago, sir. So for the past 3 weeks, ang aton nga buying price ni Capiz Branch Office is at 29 pesos per kilogram. And kung ano ang mga requirements naton para makabaligya sila, una, for individual farmers, ang requirement lang naton is RSBSA, registration lang ang i-present nila sa aton, or ang additional ta is certification from the LGU or from the MAU mismo, just in case nga ang ilang ginasaka nga lupa is sobra sa naka-state sa RSBSA nila. So, ang proseso sang pag-deliver is maglakat si farmer, magdala sang sample sa aton nga buying stations, which is may ara kita sang 4 ka buying stations. May ara kita sa Sigma, sa Dumalag, may ara man kita sa Bolo, kagang isa is ara sa Aklan. So dala kita sang sample sang aton nga humay. Ang estimated sina is around 1 kilo minimum. So testing or ipa-sample na siya dito sa aton nga mga buying stations, kag mangayo sila, kag schedule sila kung saan o sila mag-deliver. So bali amo na siya ang aton nga proseso. So may pre-classification na siya. However, ang aton nga final classification sang aton nga palay is during the actual delivery na siya. So direct procurement ang tawag naton sina. So may ara man kita sang ginatawag nga mobile procurement, wherein pwede siya naton nga schedule or kita ang mag-pick up sang palay ni farmer provided nga available ang aton nga truck. Kay sa pagkakaroon may ara lang gid kami sang isa lang gid ka truck, sir. So amo na siyang ginagamit namon sa pag-transfer man sang aton nga mga palay from the different warehouses naton palakat sa aton nga mill site, which is ara sa Dumalag. So kung available siya, so pwede namon siya kwaon, or shall we say mag-designate per barangay sang drop-off point kag dingto namon kwaon ang aton nga ang palay ni farmer. So amo na siya ang aton nga dumang initiative naton nga kwan. And also may ara man kita sang bag-o lang kahapon lang actually nga improvements ang aton nga sistema sang pagpamakal, which is ang aton nga PO system. So draft SOP pa lang ni siya. So bali magakandak pa kami sang consultative meeting sa aton nga mga farmers para at least mapaayo pagid naton ang pagpamakal sang aton nga palay sa aton nga mga mangunguma. Sir, sa palay nga uga, no, may ara kita nga moisture nga gina-required para sa mga pure ferment. Yes, sir. Bali, ang aton nga quality specifications sang aton nga palay is unang-una dapat ang MC sina ang moisture content niya is ara naga-range siya from 11 to 14%. Maglampas kita sa 14, gina-consider na naton siya as wet palay. So meaning kung ang presyo naton sa dry is ara sa 29, so may ara kita sang ginatawag nga equivalent net weight factor. So may ginatawag ta daw ma-discountan from 29, so magbaba lang siya mga around 27. So kay syempre ang cost sang drying may ara ginabawas na naton dito sa presyo. Kumbaga discount na siya. So bali amo na ang aton nga MC. Then dapat ang purity sang aton nga palay is may ara kita sang dalawa ka classification sang purity. Purity A and Purity B. Kung ginahambal ta nga Purity A, ara siya sa 95 to 100%. Ang Purity B naman is ara siya sa 90 to 95.
Then may ara man kita sa ginatawag nga discoloration. Ang discoloration nga ginahambal ta is amo na siya ang normal nga ng yellow pigmentation nga makita ay ng yellow color or light yellow nga makita ta sa bugas. So dapat mag-range lang siya sa 0 to 7%. Bali amo na siya ang aton nga quality specifications ang aton nga pala kag dapat limpyo siya kag as much as possible visible siya from visibly free from infestation. So that is why dati kung makita nyo may ara kita sang mga ginapang reject nga mga palay kay bangod sa may ara kita sa mga makita nga hukaw bala sir. So automatic na siya dati gina-reject na siya dayon. Okay. Sir, kay sa gabari man sa mga variety sa nga mga humay nga ginabaligya sa NFA, long grains or short grains, may ara na, sir? As to variety, nga tawag tanga ng any variety ginadawat namon. So wala any variety, long grains or short grains man na siya. So wala ginadawat na naton tanan ang delivery ni farmer. Except lang for tawag sinin ang golden rice. So wala na siya naton ginadawat ang golden rice. Kay ang gawas abi sina once nga gimil naton ng golden rice, ang itsura sang output sina mag-yellow gina siya ang itsura niya. So automatic na siyang ma-consider as discoloration sa aton nga output sang aton nga bugas. Kag aton nga mga special rice ng mga pula ano gay tawag nga black rice kag red rice naton so far wala pa. Kung may amo man gid sina ginapangayuan pa naton na siya sang authority to procure from the central office. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Dali Alain Buday of Today with Dali Television TV. Sir, question ko is, yung sa 20 allocations para sa mga vulnerable member sector, ano ang requirements or ang procedure kinahanglan sila makuha pa sa mga card or para ma-avail nila? With regard po sa aton nga beneficiary sa P20 ma'am no, sa aton nga vulnerable sector, they're going only to present dalon lagi nilang ilang ID, then lakat lang gid sila sa aton nga mga redemption sites. So actually ang aton nga redemption sites may ara kita 4. May ara kita sa Bolo, may ara man kita sa Sigma, sa Dumalag kag may ara man kita sa Aklan. So bali syempre kay medyo damo ang gusto nga magbakal, do it takes ang ano is ga-issue sila sang number or priority number para at least ma-control man naton ang crowd. So bali amo lang gid ang requirements ng ID lang gid or pamatuod nga members or sila is nabilong sa amo ni nga vulnerable sector which is ang senior citizen, ang aton nga 4Ps, ang aton nga drivers, tricycle kag aton gani nga jeepney drivers kasali man, farmers, Siling mo, sir, senior may citizen. number of recipients sa isa-ayan ka redemption center, pila ang number kay kung saan nagaginutok nagilinaway na bal sir? So far sa amon ma'am sa aton nga mga redemption sites, as long as makiter nila kay ang aton nga redemption sites is open siya from 6 pero up to 3 PM lang siya. 6 in the morning and then up to 3 PM. So far wala pa man kita sang mga na-experiencar sa aton nga mga redemption sites nga wala na serve ang galakat dira sa aton nga mga redemption sites. So ang mga LGUs wala gahatag sang number or Si- say daw recommendations kasi kung sila daw na politicize bala. For sa subong ma'am sa aton dira is kita ang nag-issue, I mean CA Food Terminal Incorporated ang nag-issue sang number. So ang mga P20 naman niya sa LGU, sila naman na ang ano ma'am, ang naga-coordinate sa at kay Food Terminal Incorporated. So that's ano naman na sang LGU naman ila na yang P20 program. O gani sir, kay kisa para masanitize wala kay kung kisa palapit-lapit na lang sa politicians, ang mas kinanglan kisa sang ina nga nga proyekto. Yes medyo, po. Ano? Oo. Pero so far ma'am, may mga LGU man kita ang
nag-avail sang P20 program naton. Pero ang dire sa aton, ang ara sa aton nga mga buying station, si FTI gina siya mismo ang nag-issue sang number kag gina-serve nila ang tanan nga nagalakat dito. So, sa oras nga mapila lang gid sila para yes makakuha sa po, amo number. lang gid ang song ginapangabay lang gid namon ang medyo malawig-lawig gid gawa nga pasensya sang aton nga mga beneficiary. Ilabi na kung ang first week of the month gid do medyo damo gid ang nagalakat kay amo na ang time nga makabakal naman sila liwat kay naubos na nila ang ilang allocation sang previous months. So ang first week gid mostly ang medyo damo ang nagalakat. For 5 months na, sir, no? Ang allocation Yes of 20 po, kilos. oo. Sir, ang iba, 10 kilos siya monthly ang aton nga vulnerable sector which except kay farmer wherein pwede kita magbakal sang 30 kilograms per month. Si farmer naton niya kay 10 kilos lang siya per month and then pwede niya man baklo na siya actually isahan 1 bag. Tapos hindi na siya galing kabakal sa succeeding months. Tapos ang program is tayo yun na siya sa subong ma'am, hindi na siya nga siling for 5 months lang. Opo, Thank you very dire-diretso. much, sir. Sige. Yes po. Sir Jomar, good morning. Si Zaldi sa XFM. Good morning, sir. Sir, just a follow-up sa pamangkot iginan ni Rolly regarding to sa procurement naton. Especially na-mention mo ang parte sa mobile procurement naton. Sir, kagainambal mo, isa lang subong ang service yun nga available nor ang sa pagpamakal ta sa palay. For me, sir, do kaiwat bala sa mga farmers tang makadtuan ay sila sa branch ta kag ipatest ang ila sining palay para sa purity whatsoever antes naton baklon. So balanta man subong gantos mangumata pag-abot sa kamahal sang abono karon kag problema pa nila especially nga naglalaang init sa aton sin nga pungsod. No sir, may pamagib lang NFA karon para nga mapasanyog pagidi naton ang aton mobile procurement nga ma-inform lang kita sa certain LGU or barangay nga makadto da ang inyo sining mobile agud nga mag-test kag magpamakal na mismo sang ila palay kung if ever dira sa aton mobile mismo may testing na kita sir. Ang purpose actually nga magpadala kita ana isang sample is ginaiwasan naton balang ang ginaiwasan namon nga kung mag-direct dalon abi ni farmer ang iyang produce sa aton nga mga buying stations base bala may tendency nga ma-reject wherein ginaiwasan naton nga mag-incur sang cost additional cost si farmer. So that is why ginapaano anay naton ginapadala anay naton sila sang sample sa mga buying stations. With regard sa mobile procurement, they can actually coordinate man sa office kag pwede man naton palaktan sang aton nga classifier. Pwede naton ina siya ma-arrange as long as bako gani giinap once nga napasampulan na siya or nalaktan na siya sang aton nga classifier, pwede naton siya nga magkitagyapon nga mag-set sang schedule kag kung sano pwede available ang aton nga track. Kay ba kung gani sa pagkakaron isa lang naton ka-track ang available nga ginagamit naton sa logistics sang aton nga branch. Ang nag-procure naman kita sang tracking services namon sa region, so ginahulat na lang naton ang ginatawag naton sini nga contract review ni OGCC. So once nga na-review na ni Office of the Government Corporate Council ang kontrata, ibaba na siya diri sa aton kag pwede na kita maka-issue or maka-execute sang contract sa aton nga private nga haulers. So amo na siya ang sir. Pero sa pagpamakalta sir sang palay sa farmers, may limit per farmer abi. Yun. With regard naman sa limit, ang maximum number of bags nga pwede naton mabakal sa isa ka farmer is 200 bags. Dati 100 lang na siya, so nag-increase siya sa 200 provided nga ang 200
bags nga na may ara ikaw ang aton nga farmer may ara siyang capacity to produce 200 bags. So meaning dapat ang iyang farm, ang land ang nadaka-declare niya kaya mag-produce sang 200 bags of palay. Okay. Wala sang minimum pero maximum ta is 200 bags lang. Sir, ang fresh from the farm, pila pamakal naton subong sir? Yun. With regard sa fresh naman, ang habahogaina nakaset ang aton nga presyo sa 15 pesos per kilogram. So depende sa MC kay may ara kita sang equivalent net weight factor. So kung nakaset kita like for example ang buying price tas ang aton nga dry is 29, may ara kita sang factor depende siya sa moisture content sang aton nga palay. Okay. Sir, dugang ko lang, kumusta ang procurement ta subong nga 2026, especially sa first half ni sang 2026 ikumparar sa nagligad nga tuig sa 2025, sir? Year. So sa pagkakaron, medyo na-late abi kita sang kay ang presyo naton is sang time nga harvest actually ang aton nga presyo is ara lang sa tag 23 wherein hindi siya makakompete sa pagpamakal sang aton nga sa mga traders sa private naton. So subong lang gid siya nga April nag-start nga ang presyo naton is medyo competitive siya sa aton nga sa presyo sa gawas. So medyo ang makugaina 10% lang pa lang ang aton nga na-procure up to as of to date. So clarification sir, comparing last year, nagnubo subong. Gamay na ang delay. aton nga na-procure subong nga SEM. So we're expecting nga mag-pick up siya sa second semester. Okay. Sir, clarification na to sa 200 bags to sir, ano sa isa na nakatuig or sa kada ani? Kada cropping na sir. Cropping. Opo. Oo. Hi sir, Chris from Brigada. Question ko lang. Sa NFA may season kita nga medyo grabe ang baklanay, madamo sa mga farmers naton ang nagabaligya sa ilang umay. And then may season man kita bala, no, nga medyo pigado ang baklanay. Ano ni nga bulan sir kay ano mga reason? Sa aton the usual gid dapat naton nga season sang baklanay is ang harvest for the first semester is around January to March. So ang April kag May ta more on spillover na siya or amo na siya ang ara sa ang mga palay household na siya nga nanggintago sang aton nga mga farmers. Then onward sina amo na siya ang lull season ta. Then ang balik na naman sang aton season sang pagpamakal is during mga around July hasta August. Okay. Pagabot sa season sir nga gamay ang baklanay sang NFA, ano ang negative impact sa ton, no? Anong nika-impact sa NFA kung gamay mga farmers nga nagabaligya? So sa aton kay ang siyempre kung wala gawa kita sang ma-procure nga palay, wala kita sang ginatawag naton nga enough nga buffer stock. So since kung wala kita sang buffer stock, si Region 6 abi ang ginatawag naton nga surplus region kita ang Region 6. So we are also the source of rice of other deficit region like for example ang Region 7. So si Region 7 is dependent na siya sa mga surplus region and one of the sources of rice ni Region 7 is si Region 6. So hindi kita maka-actually kung kulang ang aton nga or wala kita sang replenishment sang aton nga buffer stocks, definitely medyo hindi gawa stable ang aton nga buffer stock. Okay. Sir, last na lang, no? Kay may nagpabot question sa akon about bala sa bugas nato, no? Nga ginabaligya sa NFA. Yes po. Ang question, gipabot sa akon, ang tinutuyo sang gobyerno is mabuligan ang mga sektor naton nga wala sang magutuman, no? Tungod sa barato nga presyo sa bugas. Pero question, sir, tinutuyo sa gobyerno nga matagaan sang barato nga bugas ang mga sektor pero nga man may ginatagaan limit sa kabulan lang. Kaya ang question nila nga man isa lang sa kabulan nga magbakal mi bugas. So kinahanglan namon nga dapat every month 3 times, 2 times. So ano reason sa limit, sir? Yun. With regard to
capping or sing ginabutang taga limit kita sang pwede lang mabakal sang aton nga mga members or sang aton nga mga beneficiary, especially na gid sa aton nga vulnerable sector, at least para matagaan tanan sang tsansa nga makabakal kada bulan. So bali amo lang gid na siya ang aton gid nga kumbaga pa ang rason para at least tanan maka-avail. Although hindi taman ginasiling taman nga hindi man gid limited ang aton nga bugas kay we have sufficient supply sang aton nga bugas, but then ang tinutuyo nga may limit is para ma-encourage nga ang damo ang maka-avail sang aton nga P20 rice. Okay, thank you. Thank you, sir. Next, Grace, ako naman. Rodney. Kantahan ako. Hello sir, good morning. From K5 News FM Rojas, K5 Rodney. Ask ko lang sir, kung pila na to ang naka-avail sang sa 20 pesos nga bugas? Sa P20 ta actually ang total number of bags nga na-issue ta lang sir ha, around 40,000 bags na siya sang bugas. So from up to January up to date, sir. January 2026? Yes, sir. Oo. Kagasin na sir ang mga recipients ng NFA rice? So ang hamba ko gaina sir, ang beneficiaries ang aton nga vulnerable sector is una-una ang aton nga senior citizen, ang aton nga minimum wage earner, which is actually through DOLE siya, ang aton nga anong pagani? Tricycle drivers, kagang aton nga jeepney drivers, tapos ang aton nga farmers is also considered as beneficiary sang aton nga program. Kagang aton nga mga 4-piece kasali gyapon. May specific number ka sir, sini? As to ang details sina sir, wala gid ako sir, baka bali si FTI ang may gid si Food Terminal Incorporated gid ang may exact number about to the number of mga vulnerable ng sector naton kung pila gid sila as to What if sir mga emergency o kung yung mga kalamidad, mahimuayhan ang tanan na makabakal sang 20 pesos nga bugas? With regard naman, just in case may amba ko gani, sang naging laye si RA 11203, nadula na ang market participation or market intervention ni NFA. So ang aton nga mga consumers, hindi na sila actually makadirect bakal sang NFA rice. Kay dati, unlike dati nga may ara kita sa market intervention wherein makita inyo sa merkado o sa mga palengke nga may ara kita sa mga ginatawag nga accredited retailers nga nagabaligya sang NFA rice. So just in case nga may ara kita sa mga calamities or emergencies nga nagakatabo, bali si LGU actually ang pwede nga makabakal sa aton. Pero may limit na siya. Wala na siya sang limit ang pwede baklon ni LGU as long as they have the capacity nga magbayad sang requirement nila. Okay, pero pag abot abi sa manugbakal, sir, may limit abi sa manugbakal even though nga hindi So sila sa si ang aton nga mga beneficiary Yes, sa sir. yun. Sa aton naman nga beneficiary sa P20 ta. Oo. Bali 30 kilos per month ang limit nila. Pwede na sila magbalik naman for next month. While si farmer naman, 10 kilos lang siya per month, and then, pero pwede na siya niya baklon one time ang iyang allocation. Okay. Hi, what if abi sir sa amon nga part sa media, pwede kami kabakal? So far wala pa si media sir, sa intended beneficiary ni P20 ba? Oo, amo lang gid. Pero sir for clarification lang, pag during calamities, kag mga emergencies, so si LGU ang mahimo makabakal. Yes, sir. Tapos ang regardless na siya dasan sa sector ang makabakal man sa kay LGU, tama? For the usual, sir, ang ginabakal ni LGU during emergencies and calamities, for distribution na siya sang mga food sa packs. Oo. Okay. Emergency So, sa case, lang yun, Oo. package. Oo. so hindi galing makabakal da. Hindi gid yapon makabakal, sir. Oo. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Good morning. From Brigada News FM, ni Liza Hevero. Duwala niya akong pamangkot, sir. Una, damo pa bala ang mga nagabaligya ng mga mangunguma sa NFA?
So, ang sa pagkakaroon no, may ara nakita sang na-procure nga around 27,000 bags of palay. Up to date na siya. So, may ara gyapon kita mga ongoing nga mga procurement wherein amo ni siya ang mga ginabaligya sang aton nga mga farmer ng ara sa mga household nga ginahambal naton. So, amo ni siya tong mga ginharvest nila during last cropping nga gintago anay nila. So, ongoing pa man gid ang aton nga ano ma'am nga pagpamakal. So may ara pa man kita sa mga may mabakal sa aton nga mga farmers. Okay, sir. How about kamusta ang aton relasyon sa mangunguma, asosasyon sa mga mangunguma diri sa probinsya sang Capiz? With regard naman sa aton nga ano no, hindi lang man actually sa aton, hindi sa individual farmers kita gapamakal. So may ara actually pwede gyapon nga magbaligya ang aton nga mga farmer organization or farmer cooperatives or associations sang produce sang ilang nga mga miyembro sa aton. So gaano man kami nga as part of our info dissemination nga kung pwede i-invite kami sang aton nga mga farmer organization sa ilang nga mga General Assembly meeting para at least mapalabot man naton ang kung ano ang mga programa ni NFA. So far okay, may ara man kita sa ginatawag nga Farmers Action Council, Provincial Farmers Action Council. So sila ang aton nga ginakonsulta kung just in case nga may ara kisang gusto nga ipalabot sa aton nga mga farmers or may mga ara sang ipalabot ang aton nga mga farmers sa kay NFA. Alright, thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Sir, i-clarify ko lang to sir ang question bala sir ni K5 Rodney. Di ba naghambal mo mga 40,000 bags sa oo. P20? So each bag na siya sir, amo na ang tag 10,000 per bag. Kilos. Ay 10 kilos per bag. Bali, ang 40,000 bags ang one bag is 50 kilos na siya per bag. Oo. So sa amo na sir ang mga nakabaton sang P20 since Bali, January. amo na to ang na-issue tong 40,000 bags. Pero as to the exact number of beneficiary, wala kita sang data. Subong kay wala ko na siya napangayo kay KFTI. Opo. Okay, so sir, to end na lang ang atong nakapihan, may we have a parting statement para sa atong mga viewers. So, sa liwat, madamo, gid nga salamat sa pag-imbitar sa amon, dire para at least ma-impart namon kung ano ang programa sang National Food Authority, kag ano ang mga programs naton. Madamo, gid nga salamat man also sa aton nga mga media friends, kag sa tanan naton nga viewers, kag sa PIA, thank you gid ma'am sa free nga info dissemination. Madamo gid nga salamat kag sa aton nga mga mangunguma, madamo gid nga salamat sa inyong padayon nga pagbaligya o pagsuporta sa National Food Authority. Ang aton ahensya wala nini siya kung wala gyapon ang aton nga mga farmers. Madamo gid nga salamat. Again, thank you so much, sir. And salamat man sa atong mga media friends, kari diri sa Bong. Kag thank you man sa atong mga partners, ang PhilVision Inc. for our technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, kon kag PIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group and Tapas Information Office nga ka-partner naton with the PhilVision Inc. sa aton online broadcast. So, special thanks man sa aton PA Region 6 Regional Head Ma'am Cheryl B. Amor and ARH Miss Easter Andosa. Kag sa isa tabay ka partner ang West Fardo Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapiyan episode. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga karatabo sa aton nga probinsya. Today's discussion clearly highlighted the continuing effort of the National Food Authority to ensure food security by maintaining a stable and sufficient rice supply for Filipino households. It also emphasized the importance of coordinated government action in keeping rice prices affordable while supporting local farmers and strengthening national buffer stocks. So we hope this conversation has provided a clearer understanding of the programs and initiatives behind these efforts and how they contribute to the country's overall food security. So this has been PA Kapihan, bringing you stories on conversations that matter. Again, sa ngalan ng PA Capiz Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is PA Lorraine B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Kapisnons.
Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na, pakapilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.